Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi sang-ayon ang ilang mga opisyal sa naging mungkahi ng Department of Interior and Local Government o DILG na idagdag ang No Vaccine, No Subsidy Policy sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Isa dito ang naging pahayag ni Office of the Vice President Spokesperson Barry Gutierrez na hindi pabor si Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo sa nasabing mandatory vaccination dahil aniya maraming solusyon ang maaaring gawin ng pamahalaan at hindi kailangang sapilitan ito. Aniya, ayon kay Robredo, ang kailangang gawin ng gobyerno upang mahikayat ang mga mamamayan ay ang pamamahagi ng incentives at bigyang katiyakan ng taong bayan na kung sakaling makaranas man ng lagnat matapos na mabakunahan ay hindi nila kailangang alalahanin ang kaligtasan ng kanilang mga pamilya. Ayon naman kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, hindi maaaring dagdagaan ng DILG ang kondisyon sa 4Ps dahil illegal ito at hindi sasang-ayon sa batas. Dagdag pa niya, posibleng sa distribution system at kakulangan sa ibinibigay na atensyon ng mga local government executives ang dahilan kung bakit may ilang mga mamamayan pa din ang hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19 virus. Ani naman ni Senator Coco Pimentel, mas maigi kung mas paigtingin na lamang ng pamahalaan ng information campaign sa bansa. Tutol din sa mandatory vaccination si Commission on Human Rights spokesperson Jacqueline De Guia dahil aniya tila nagiging diskriminasyon ito sa ilang mga mamamayan at magiging mahirap din raw ang pagpapatupad nito kung kulang naman sa supply ng bakuna ang pamahalaan. Sinabi naman ni Attorney Romulo Macalintal na hindi maaaring gawing mandatory ang bakunahan kung walang batas ukol dito dahil hindi pwedeng pilitin ang mga mamamayan na magpabakuna lalo na kung hindi siguradong may sapat na supply ng bakuna sa bansa. Magugunitang iminungkahi ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na idagdag ang walang bakuna, walang ayuda policy sa mga kondisyon sa 4Ps dahil kasalukuyang nasa ilalim ng public health emergency ang Pilipinas at marami pa din sa mga miyembro nito ang hindi pa nababakunahan at ayaw magpabakuna laban sa COVID-19 virus. Anila, kasalukuyan na ding pinag-aaralan ng kanilang kagawaran ang mga legal issues ukol dito. Leading na raw mga kababayan si Lomi sa survey. Ito ngayon ang balita dito sa Philippine Star. Number 2 na lang si BBM. Sabi ko sa inyo. Gagawin nila ang lahat para mga kababayan na baluktutin. Para hatakin pababa si BBM. Basahin ko po sa inyo. Veritas poll. Robredo leads in upholding Catholic values. What? Kala ko ba naman leading si Lomi mga kababayan doon sa kung sino ang iboboto ng mga kababayan natin pagdating ng eleksyon. Yun pala, nagpa-survey yung Veritas, Radyo Veritas siguro to, nagpa-survey kung among the candidates, sino yung nag-a-uphold, sumusunod sa o strictly observing the Catholic values. Ganun pala yun. I-ikuan ko sa inyo, mga kababayan, itong detalye dito. Pero bantay kayo. Dito magaling po ang church sa pag-manipulate. Bantay kayo. Simula lang to. This is, mga kababayan, a mindsetting. Minamindset tayo, unti-unti, that Robredo is leading. Pero hindi man po sa iboboto, kundi in upholding Catholic values. Later on yan, uulit sila. Kung sino yung ibobotoan niya, papasurvey sila. Again, Veritas. Leading na niya si
leading na niya si Lomi. Ganon yung gagawin nila. Doon sila po magaling kung paano pilipitin yung... Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, I think the camp of BBM, pero dito po pala, no, to give you the details of this, number 2 pa rin dito si BBM sa survey nila in upholding the Catholic values. You see? Pero this, may mali siya po ito. May maitim. May maitim na intention po ito, mga kababayan. Yes, sabi ko sa inyo, I think the camp of BBM should petition the Commission on Election na hindi na paintulutan dapat i-cancel yung accreditation ng PPCRB, yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting, na magbilang po. Kasi po, yung church mismo, bias na, nangangampanya openly. Ang nasa likod ni Robredo, ni Lomi po, mga pari at mga madre. Kung ganon, hindi na natin pwedeng asahan yung PPCRB to be objective sa kanilang gawain. Kasi po, yung leaning nila, alams na. So sana po, itong ating video ngayon ay makarating sa camp ni BBM and i-consider po ang possible action to petition the Commission on Election to disqualify PPCRB bilang anong tawag doon? Citizens watchdog. Baka pagdating ng oras, hindi na siya, mga kababayan, makapag-perform as watchdog. Kundi, yung tawag natin doon, bantay sa lakay na. Diba? So, yun, mga kababayan, ang isa sa punto na gusto nating ipaabot po sa camp ni BBM. Diba? Ngayon, ibigay ko sa inyo ang buong kwento. Sabi rito, Vice President Leni Robredo led in a survey that asked 2,400 respondents who among those running in the presidential race adhere to Catholic values and beliefs centered on the sanctity of life. Para-paraan lang, mga kababayan, para hindi makalata masyado yung mga tao sa mindsetting nilang ginagawa. The poll dubbed as Veritas Truth Survey, BTS, and initiated by the Catholic Church-run Radyo Veritas, showed 37% daw of the respondents saying Robredo will follow Catholic values and beliefs. Yan naman kung susundin niya yung Catholic values and beliefs, anong relasyon nun sa pagpapaunlad sa ating bansa? Di ba? Pero tingnan ninyo, mga kababayan, sabi dito sa survey, survey mismo nila, she is followed by former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 27% daw yung nakuha. Kita ninyo kung paano unti-unti nilang nilalason yung hindi naman nila iniligay sa bottom ng bentuan niya. Senator Ping Lacson, 19% daw. In Manila City Mayor Isko Moreno, 9%.
Other presidential aspirants, Senators Ronald Bato and Manny Pacquiao, got 1% each. 4% of the respondents said they were undecided. Radyo Veritas said the results of the survey, which was conducted from October 1 to 31, were based on the people's perception of the servant leadership persona of the presidential hopefuls in the May 2022 national and local elections. BTS head Brother Clifford Sorita said the survey does not serve as a voting preference survey but an insight on how the Catholic faithful reacts to the values and beliefs of the 2022 presidential candidates. Alam namin ang intensyon ninyo. Gusto ninyong i-manipulate ang mga mamamayang Filipino. Gusto ninyong baguhin yung perception ng mga mamamayang Filipino. Hindi kayo magtatagumpay. Anyway, wala man po mga kababayan na Catholic votes na sinasabi. Wala man. Di ba? Kahit yung 2016, di ba galit na galit sila? Kay Mayor Digong. In fact, nag-challenge pa nga si Digong sa mga bishops. Kayuan niya na mga Katoliko, sundin ninyo yung bishops ninyo. Sundin ninyo. Alam na ninyo kung ano yung result. Hindi man sinunod. Hindi man sinunod ng mga Catholic voters yung mga bishops nila. Yeah, actually, iniulaman ito. There's no bearing on this, mga kababayan. Ang gusto lang nila na ma-achieve yung perception that Lenny is, lagging behind. They want to destroy, mga kababayan, the perception that BBM will be, the next president by landslide. Yun ang gusto nilang i-break. Mga kababayan na perception. Alam namin po yon. Mga taong ito. So, anyway, mga kababayan, ito gusto nating ibigay sa inyo ng mga balita para hindi po kayo madaya. Okay po? Ngayon, kahit nga sila, sa CBCP, mga kababayan, divided sila kung sino yung endorse nila. Bakit? Tingnan ninyo itong balita. Si Manny Pacquiao nandoon na sa CBCP. Kasi yung kuwan po niya, yung kanyang Vice President, si Lito Atienza, close din po sa church. So si Manny Pacquiao, mga kababayan, is, ang tawag doon, nililigawan niya si yung CBCP. And I think, mga kababayan, yung CBCP, hindi Catholic officials, tinitingnan nila kung who among the Dilawan candidates yung talagang winnable.